'Di ba? O, ito naman mga kababayan. O, isa na namang, naku po, Digong Duterte. Huli mga kababayan. Huli sa pagnanakaw. Bakit naman GP, meron ba na huli po, caught in camera? Si Digong mismo mga kababayan, ang nahuli po sa camera, umamin. Ayan, isa palang magnanakaw. At saka kayo, I hate corruption. Hindi ako nagmamakalinis. Marami rin akong nanakaw pero naubos na. So, marami daw siyang nanakaw pero naubos na. Ibig sabihin mga kababayan, talagang siya po, ito ay isang admittance, di ba? Umaamin siya na marami siyang ninakaw. Hindi raw siya malinis. Akala ko ba sabi ng mga DDS, malinis si Tatay Digong. Siya lang ang pinaka maayos, pinaka mabuti, pinaka maisog. Arnel Apino, si GP, si Real Talker Rosalinda, minura niya si Kong Barbers. Hayaan nyo po, bayaan nyo lang sila magmura na magmura. Dahil sa susunod, si Joey, yan si Mr. Real Talker, at yung iba pa dyan, susunod na yan. Diba? Masasampulan at masasampulan yan. Pero balikan natin itong usapin, mga kababayan. Akala ko ba, sabi ni Digong, ay malinis daw ito. Hindi raw marunong magnakaw. Sabi ni Ipe Salvador, naalala nyo sabi ni Ipe, walang magnanakaw na Duterte. Dahil ang dugong Duterte nananalaytay sa ugat ng kanyang mga anak. Walang Duterte magnanakaw, magpakailanman. Ipe, sabi dito ni Digong, magnanakaw daw siya. Hindi ako nagmamalinis. Kaya lang yung ninakaw ko, naubos na. Saan napunta? Pinambabae mo? Pinambayad ata doon sa mga babae na kada gabi. Sabi ni Nino Barsaga, 120,000. Pinambayad sa mga trolls? O ano pa? Mga kababayan, saan napunta? Hindi po ba? Sabi ni Harry Roque, meron pa, matindi dyan. Sabi ni Harry Roque. Ang Pogo po, kabahagi po yan siguro ng isang industriya na nagbibigay ng cash resource sa presidente sa ating pama. Ang Pogo po ay nagbibigay ng cash resources sa ating presidente. Ang problema, nagtatanong ang taong bayan, Harry Roque, eto na ba yung sinasabi ni Digong na marami siyang nanakaw kaso hindi niya na alam? Ay nagastos niya na lahat? Kasi nagtataka tayo dyan sa Pogo. Sabi nila malaki daw ang kinikita, bilyon-bilyon. Diba? Pero mga kababayan, mga ka-GP Natics, nagtataka tayo sa panahon ni Digong, ang Pogo, lantaran, talamak pa. Pero yung tax na nakukuha natin, yung tax po na nakokolekta natin sa Pogo, ay napakaliit. Hindi kaya yung iba ay napupunta sa bulsa. Bakit ganon? Samantalang sa panahon ni PBBM, regulated na. Yung Pogo, kumbaga minimal na lang yung galaw nila, pero mas malaki pa rin yung nakolekta ng panahon ni PBBM kumpara sa panahon ni Digong. Parang yung 6 years ni Digong kumpara sa 2 years ni PBBM ay lagpas pa yung 2 years na nakolekta sa panahon ni PBBM galing sa Pogo. Diba? So kung titingnan natin, GP, oo nga, bakit nga? Anong nangyari? Yun din pong inaalam ko eh. Anong nangyari? Bakit konti lang ang nakokolekta? Hindi kaya yung nakolekta napunta sa buhaya? Hindi ba, Charlie Whiskey? Hindi kaya mga kababayan? Yung mga yan ay pinambabayad doon sa mga kriminal. Or pinambabayad doon sa mga tirador ng mga politiko. Sino ba yung mga tirador ng politiko? Yung mga pumapatay sa politiko dahil kalaban nila sa politika.
O kaya naman ay pinapapatay nila dahil nga mga kababayan ayaw sumunod sa kanila. Diba? Oh. Ay, totoo naman, Sir Jordan Bernardino, diba? Sinabi ni Ipe, walang magnanakaw na Duterte. Oh. Eh ngayon, napahiya ka rito. Sinasabi ni Digong, siya daw ay magnanakaw, umaamin na siya. Ulitin ko lang, ha? Uy, iba yung nagpi-play. Hold on. Wala na. Hindi ako nang makip, pero at saka kayo, I hate corruption. Hindi ako nagmamakalinis. Parang ano lang I hate corruption, parang I hate drugs, pero I love Michael Yang. Ngayon, I hate corruption, pero hindi ako malinis. Marami rin akong nanakaw. Oh. Ano po ba ang remedy sa katigasan ng ulo ni Cheese? Well, mga kababayan, hindi ko rin alam eh. Marami rin akong nanakaw, pero naubos na. So, wala. Sampal ka sa pagmumukha dito, ha? Biruin mo, sabi mo, malinis yung amo mo, walang bahid ng corruption, walang bahid ng pagnanakaw. Eh, siya na nga yung umaamin. Paano mo yan kukontrahin? Di ba? Oh, sabi ni Angie Asuncion, talamak ang korap ni Sara. Grabe na. Ayoko naman, Ma'am Erlinda Bosworth. Kung yan ang tingin nyo sa akin, mas GAGO po kayo. Pero inyo, etong po nyo na ang umaamin na siya ay magnanakaw, pero hindi pa rin kayo naniniwala. Ngiti pa rin kayo, tawa pa rin kayo, tingnan mo ngiti ni Gloria. Sabi niya, siguro loko to umamin. Siya lang yung magnanakaw na umamin. At saka kayo, I hate corruption. Hindi ako nagmamakalinis. Marami rin akong nanakaw, pero naubos na. Maraming nanakaw. Sige, pagtanggol mo, Ma'am Erlinda Bosworth. Sabihin ko sa'yo, isa kang panauhing pantanga. Welcome. DDS ka nga. Alam nyo, pagpapasok kayo dito sa akin, pag ganyan ang mga sinasabi nyo, tapos nagkataon pa na may pambanat ako sa inyo, wala. Sino mas bangag? Kayo o ako? Mga kababayan, ganito lang yan, Ma'am Erlinda Bosworth. Sabi nyo, bangag ako. Pero ikaw, nakikita mo na sa harapan mo, naririnig mo na, sabi niya, magnanakaw siya. Hindi siya malinis. Kaya lang naubos niya na. Tapos ayaw mong paniwalaan, di sino mas bangag? Ako o ikaw? Ha? Ako o ikaw? Malamang, siguro sasabihin ng iba dyan, ikaw talaga yun. Diba? Tama, nginingitian ka lang ni Gloria, oh. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kailangan, katibayan is the key. Sabi nga ni Congresswoman Jinky Luistro, kung kay Congresswoman Jinky Luistro, sino pa ang pwedeng sumumbat at kumwestiyon sa'yo kapag batas ang pinag-uusapan? Wala. Sabi niya yon nung kalaban niya si Harry Roque. Dito naman, sino ang pwedeng kumwestiyon sa'yo kapag nandyan na ang ebidensya mo? Diba? Sino ang pwedeng kumwestiyon sa akin? Ebidensya na ang nagsasabi, magnanakaw si Digong. Di durog kayo ngayon. Kayo ang bungag. Kayo ang julul. Diba? Ito ba, mga